Kasama ko po ang ating mga naturopathic practitioners dito sa ating Healing Mission. At nandito po si Ate Joy Sharon mula sa Healing Galing Main Office sa Novaliches Outlet. At mula po sa Healing Galing Tagaytay, si Ate Rhea Cedillo ay kasama natin. At ang ating naturopathic practitioner na si Ate Ami Ilagan mula sa Healing Galing Dasmariñas, Cavite ay kasama po natin. At habang sila po ay tumutulong sa ating mga pasyente dito sa loob ng studio, i-discuss po natin ang ilang mga healing galing exercises para sa mga taong conscious sa kanilang kalusugan. Alam po ninyo, kung gusto nating palakasin ang ating puso, sa halip po na maglakad tayo ng malayo or mag-jogging, mas nakakaganda po sa puso ang light exercises katulad ng stationary walking, no? Panoorin po ninyo itong ating mga tinuturong stationary walking para sa mga pasyenteng gustong palakasin ang puso, yung mga may problema sa ugat, yung ating exercise for sciatica, no? Malaking tulong po ito sa mga ugat natin. Yung carpal tunnel exercise, meron din po tayo para sa mga kamay na palaging pagod, no? At para palakasin po ang lungs, meron tayong lung exercise. Yung gustong patibayin ang kidneys, ang ating kidney exercise. At syempre, para sa mas malusog na atay, meron po tayong liver exercise. At habang ginagawa niyo po ang ehersisyo, eto naman, at sasagutin po natin ang ilang mga hiling katanungan. Mula sa Facebook, may tanong po si Manilyn 5. Sabi niya, Dr. E, tulungan niyo naman po ako. 4 na buwan ko na po itong nararamdaman. Sobra po ang hingal ko at sumisikip din po ang dibdib ko at namamanhid ang mga paa at kamay ko kapag nahihirapan na akong huminga at tumataas ang BP ko ng 140/90. Kaya nagpa-maintenance na po ako. Hindi mo sinabi kung ano maintenance mo. Kawawa naman po ang 3 anak ko, sabi niya, at 4 months pa lang baby ko. Sana sagutin niyo po ako. Naku, baka yung iyong heart nga ay nagkakaproblema dahil ang iyong presyon ay nagkakaproblema din. Alam mo, right away, pwede kang makipagkonsulta sa manggagamot, no? Sa cardiologist, ayan, mga eksperto sa puso. Pero sa naturopathy, the Healing Galing Way, ito ang maipapayo ko sa iyo, ha? Kung puso ang problema, dapat iiwasan muna yung mga matataas sa kolesterol na pagkain. O, di ba? Pag nagluto ka ng manok, antimano, tanggalin na ang balat. Yung mga taba ng baboy, balat ng baboy, tanggalin na rin. At yung mga maaalat. Kasi pwedeng yung alta presyon ay umatake, di ba? Pag ang kombinasyon po ay makolesterol at maalat, yan po ang nagpapa-high blood sa atin. So, iwas na rin sa maraming mga bagoong, patis toyo, no? Asin na lang, magkalasa lang ang pagkain. Tapos, tanggalin na po natin lahat ng mga taba at mga balat ng hayop. Pwede pong kumain ng karne, lean meat lang, tapos konting asin lang. Ganun po yun. No? Number 1, sa pagkain po yun. Kasi holistic ang approach natin sa paggagamutan, the Healing Galing Way. Alisin na po natin ang mga masasarap na chicharon, yung mga ganyan. Tapos, ang i-entertain po natin ay happy thoughts and feelings. Yan. Kapag pleasant thoughts and feelings, maganda po sa puso yan. Pag palagi kayong galit, masama sa puso. Pag palaging pagod, masama sa puso. Pagka palaging nalulungkot, naghihinanakit, nagtatampo, masama rin po sa puso yun. Kaya mas maganda po ay happy thoughts and feelings lamang. Ngayon, sa holistic approach, kasama po na ipinapayo ko sa Healing Galing Gamutan ang pag-inom ng omega-3. No? Ang omega-3 po ay vitamin for the heart, for the brain, for the spinal column, no? Blood thinner pa siya, kaya kung may iniinom kayong anti-high blood, siya na rin po, omega-3 na rin. Kung tumataas ang cholesterol, yun na rin, omega-3 na rin. Para matipid, isa lang ang gamot nyo. Kung napakadalas pong sumusumpong ang mga kondisyon na inyong nararanasan, pwede kayong uminom ng omega-3 sa simula ng 3 times a day or twice a day. Tapos sa susunod, i-reduce nyo na hanggang maging once a day na lang. Ang mas maganda pong pag-inom ng omega-3 ay before going to bed para hindi kayo inaabutan ng alta presyon habang natutulog. No? Hindi baling atakihin paggising para may sasaklolo naman sa inyo o alam nyo ang gagawin nyo. Pag tulog, napakahirap po tayong sumpungin ng karamdaman. Kaya before you go to bed,
take 1 capsule ng inyong omega-3. Tapos maganda po sa puso, i-hot compress nyo tapos i-massage nyo gently ng Healing Galing Oil, no? Yung herbal vitamins B1, B6, B12, malaking tulong para i-repair po ang mga ugat ng puso. Ngayon, kung hindi nyo po alam saan yung mga pressure points ng puso na pinipindot natin para malaman kung may problema, no, na koneksyon sa puso, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na naturopathic practitioner sa inyong lugar ng Healing Galing. Hanapin niyo po yun, ha? Okay, sana po ay makatulong ang aking payo sa inyo. Isa pa rin pong katanungan sa Facebook pa rin, no? Mula kay Jake Cuenca. Ba, pang Hollywood, pang showbiz talaga ito, pati nagtatanong pangalang artista. Hello po, Dr. E, sabi niya, normal po ba ang palaging umiihi? Pag palaging umiinom, normal po na palaging umiihi. Pero sabi niya, madalas po kasi akong umihi kahit maliit ang ihi ko. Ano ibig mo sabihin na maliit? Pakonti-konti ba? Ayan, parang may kausap naman ako, no? At saka sabi niya, parang sumisikip ang dibdib ko. Tapos, masakit ang paa ko. Ala, dumadami. Sumasakit din ng konti ang tagiliran ko. Saang bahagi ng tagiliran? Pag sa kanan ang atay, sa kaliwa ay spleen. Naku, kulang naman yung detalye mo. Sabi niya, pati yung likod ko. Naku, pag umiikot-ikot naman ang pananakit na ganun, baka naman gallstone lang. Sabi niya, ano po bang solusyon? Naku, Jake Cuenca, nahilo ko sa tanong mo. Palagay ko, konsultahin natin si Mami Nena. Siya ang eksperto sa dami ng mga sakit. Pero alam mo, yung mga sintomas na kulang-kulang ang detalye, nahirapan akong sumagot no? Kung pampayutot-yutot lang ang problema mo, paiinumin lang kita ng herbal rhizome pills, pero baka may ibang komplikasyon, no? Pinakamaganda ay personal kang ma-check ng ating naturopathic practitioner na malapit sa inyong lugar. Ha, Jake? Pasensya na, hindi ko madetalye ang sagot sa iyong kondisyon, Alright, dumako po tayo sa ating tampok na hiling halaman. Ito ang maganda nating mga hiling halaman para sa mga taong gusto pong ma-maintain ang magandang kalusugan at maiwasan ang koleksyon ng napakaraming karamdaman. Ang basil, halimbawa, no? Ang basil po ay nakakatulong sa iba't ibang klase ng health conditions, no? Kung ito po ay sasangkap natin sa ating regular na pagkain dahil sa taglay nitong anti-inflammatory properties. May taglay din po itong antioxidant, no? At yung cancer-fighting properties po niya ay magandang pakinabangan din natin. Ngayon, meron po siyang analgesic properties. Kung may mga pananakit, no, nare-reduce po ang mga pananakit na nararamdaman. Regular na pagkain pa lang yan ng basil, no? May antipyretic properties po siya. Ito yung nagpapababa ng lagnat. Lalo na kung sasabayan natin ng hydration, no? At para sa mga problemadong atay o pangangalaga ng atay, liver protector po ang basil. Ito yung tinatawag nilang hepatoprotective properties ng ating hiling halaman. Yung pag-iingat po at pag-strengthen sa blood vessels, no? Natutulungan din po yan. Also, anti-stress solution po yan para sa ating mga kapatid na laging stress, no? At immune booster. Alright? Now, bukod po dyan, may mushrooms pa na available po. Napakarami dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba na ang mushrooms ay nagpapababa ng high cholesterol levels? O yan. Yan ang iterno nyo sa inyong mga karneng niluluto. At yung anti-breast and prostate cancer properties nito, makakatulong po kung regular kayong nagtitake ng mushrooms. Pero actually, sandali lamang po, maipaalala ko, no? Pag mushroom po, ang katangian kasi nito, pag tinanong nyo ang mga practitioners ng traditional Chinese medicine, siya po ay humihigop ng mga toxins natin sa system. Kaya pagka wala naman kayo masyadong toxin sa system, hindi po pwedeng everyday ang mushrooms. Kasi pag wala po siyang makuhang mga toxin sa system, yung kalusugan nyo po ang nadideplete, no? So, atin pong gagawan ng tawag dito, pag-aagwat, hindi pwedeng everyday ang mushrooms. Pero pag napakaraming toxin sa system, say halimbawa po, may cancer, o pwedeng everyday ang mushroom, iba-ibang preparation, alright? Now, mayaman din po ito sa protina, sa vitamins and minerals. Yung B-complex, marami po dyan sa mga mushrooms. At marami din pong water at fiber na taglay ito, pantulong naman sa digestion, lalo na yung sinasabing hirap matunawan or laging constipated. At nakakatulong din po ang
mushroom sa weight loss dahil mababa ang calorie content nito. And nagpapalakas pa rin po ng immune system. O di ba? Subukin niyo pong dalasan ang pagkain ng ating mga hiling halaman. Magpapatuloy po ang Hiling Galing sa TV. Healing sangkap natin for today ay mushroom. At ang prescription ko para sa inyo ay masarap. Masyado bang marami ang sakit, kapatid? Siguradong mawawala yan sa masarap na hain ni Chef Jeremy Fabia. Huwag na bumitaw, kapatid. Nood lang sa Hiling Galing sa TV, Year 2. Kung kayo'y may hiling katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling@ymail.com o mag-post sa Hiling Galing official Facebook page. Maaari ding magpadala ng sulat sa Hiling Galing main office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Hiling Galing hotline number 0921-445-0355. At antabayanan ang sagot ni Dr. E sa Hiling Galing sa Radyo 5 tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At sa TV5 tuwing Linggo, kasama naman si Chef Jeremy, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Isang mahalagang paalala. Bumili lamang ng mga Hiling Galing products sa mga otorisadong outlets na matatagpuan sa aming official Hiling Galing website na healinggaling.ph o mapapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM tuwing Sabado at Linggo. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At mapapanood sa Hiling Galing sa TV tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa TV5. Hindi po nagbabahay-bahay ang aming mga naturopathic practitioners at hindi po nagbabago ang presyo ng Hiling Galing products. Tiyaking may tamang Hiling Galing logo ang produktong inyong binibili upang makaiwas sa peke. Siyempre, dahil gusto nating maganda tayo sa picture-picture, no? Nariyan ang mga nagpapapayat, nagpapaputi ng kilikili, di ba? Nagpapa-flawless ng skin. Kaya lamang po, ang mga kapatid nating may skin conditions ay hindi makakapag-enjoy dahil napaka-sensitive ng kanilang balat. Skin problems? May solusyon dyan si Dr. E sa Hiling Galing sa TV, Year 2. Linggo, alas 7 na umaga sa TV5.